bawat isa, yung sa ganun, mas masunod natin yung utos ng ating Diyos. Sabi ko sa God first giving, ang God first giving ay pagbibigay hindi ng tira, kundi ng una. Dapat laging sa Diyos ang una dahil pinapakita nito na ang Diyos ang iyong priority every time na inuuna mo ang ating Diyos. So sabi sa Kawikaan 3:9, kung meron po kayong Bible, pwede po kayo makapagbukas sa akin. Kawikaan 3:9. Sabi po dyan, parang alam mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Yan. Paano pa ba natin siya mapaparangalan? Di ba yung pag-prioritize sa ating Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, isa po itong way para mapakita kung gaano natin siya pinaparangalan sa ating buhay. Yung i-prioritize po natin yung ating Diyos. Kahit din po sa ating pagbibigay, dapat siya yung una nating pinaglalaanan. Hindi kung ano ba yung natira sa income natin. Pinapakita po kasi nito, every time na siya yung inuuna natin sa buhay natin, pinapakita po nito na pinaparangalan natin siya sa ating buhay. Kaya napaka-importante na laging Diyos yung una sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ikalawa, yung faith-based giving. So yung una, God first giving. Pangalawa po is faith-based giving. Bawat isa sa atin ay nagbibigay para sa ating Panginoon. Amen po ba tayo? Lahat tayo nakapagbigay na sa ating Panginoon sa mga nagdaang araw ng ating buhay. Pero ang pagkakaiba lang po natin is hindi po pare-parehas yung amount na binibigay natin. Pero tandaan po natin na hindi ito importante sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos, every time na nagbibigay tayo, hindi siya nakatingin sa amount o kung gaano kalaki o kaliit yung binibigay natin. Kundi nakatingin siya sa ating pananampalataya o sa ating puso. Sabi po sa Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Tandaan niyo po na kung tayo ay walang faith, hindi niya tayo kalulugdan. Ganon din po sa ating pagbibigay na kung tayo ay nagbibigay dahil napipilitan lang o wala sa puso natin ang ating ginagawa, tandaan po natin na hindi po ito kalulugdan ng ating Diyos. Ang faith-based giving po ay hindi amount of ang basehan, kundi kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya sa Diyos na every time na sumusunod ka sa Kanya, merong Diyos na magbabalik ng pagpapala na siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa iyo ng ating Diyos. Doon masusukat kung gaano kalaki yung pananampalataya mo sa ating Diyos. Amen ba tayo doon? Amen. Yung last po is joyful giving. Yan. Tingnan nyo nga po yung mukha ng katabi nyo kung masaya siya ngayon. Yan. So, napaka-importante po nito na marahil marami sa atin na nakasanayan na magbigay. At minsan siguro hindi nyo napapansin, yung mukha natin minsan, nagbibigay tayo, oo, pero minsan nagiging questionable yung kung paano tayo magbigay. Kasi ang importanteng bagay na tandaan nyo lagi na every time nagbibigay kayo, dapat meron kayo kagalakan sa ating pagbibigay. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Isa tong verse sa pinakamadaling intindihin kasi direct to the point po yung sinasabi dito. Pero isa dito sa verse na pinakamahirap gawin dahil hindi po nature ng tao na magbigay ng masaya. Tama po ba? Tama. Kasi dati kahit ng mga bata tayo, every time na may kinukuha sa ating bagay, nagagalit tayo. Diba? So hindi po natin nature yung pagbibigay ng may kagalakan. Pero sa araw-araw na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, natataniman tayo ng Word of God, naniniwala ako meron iba sa atin dito na nasusunod ito na merong kagalakan sa puso every time na nagbibigay. Amen po ba? Amen. Patingin nga po ng mukha ng masaya na nagbibigay para sa ating Panginoon. Sige po. Sige po, sa ngayon po, pag-pray po natin yung ating kaloob, itaas po natin ito sa ating Panginoon. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa mga pagpapalang pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw.
Maraming salamat, Lord God, sa pag-iingat, sa mga blessing na lagi nyo nilalaan sa amin kahit hindi kami deserving dito, Panginoon. Nawa, sa oras na to, Lord God, bigyan niyo po kami ng pusong masaya na magbibigay sa inyo at pananampalataya na ang lahat ng ito ay karapat-dapat sa inyo at naniniwala kami na patuloy niyo kaming pagpapalain sa mga oras pa magdaraan. Nawa, ikaw lamang po masentro sa pagbibigay namin na ito at tanging kayo lamang po ang mabigyan ng kaluguran, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name. Amen. Hello. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo at katapatan mo sa aming pong buhay. Patuloy po naming dinadakila ang inyo pong banal na pangalan at kinikilala, Panginoon, na kayo po ang Diyos at aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, maging sa mga ikapong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy po namin kinikilala, O God, na kayo po ang Diyos na patuloy na nagkakalinga sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, na hindi po kayo nagkulang sa amin. Salamat sa biyaya at habag mo, pagkakaloob niyo po sa aming pong buhay. Maging sa aming pag-aaral po ng inyong banal na salita, humingi po kami ng patnubay, karunungan sa inyong pong banal na spiritu, e dalawas, Panginoon, na maunawaan, Lord, yung salita mo at kami po ay inyong pagpalain, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapakumbaba at dalangin po namin, O God, na kayo lamang po ang tunay na maitaas sa kwarto na ito, higit sa lahat, O God, sa aming pong puso. Kayo lamang, Panginoon, ang makilala at ang salita mo lamang ang tunay na maipahayag. Salamat, Panginoon. Huwag niyo pong ipahintulot ang anumang gawa ng kaaway sa umagang ito, O God, at ang kalooban mo lamang po ang tunay na mangyari. Sa inyo po ang kapurihan, kapangyarihan, kadakilaan. Ito po ang aming panalangin. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, i-greet po muna natin yung ating katabi. Sabihin natin, God bless you. Siyempre, tingnan mo naman, di ba? Tingnan mo naman yung katabi mo, hindi yung God bless you. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Tayo naman po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Itong mga nakaraang linggo, ang pinag-aaralan po natin is about Book of Acts, di ba po? It's about conversion ng iba't ibang tao, dami ng tao, di ba? Nakita po natin kung paano kumilos
ang Diyos, ang banal na spirito sa buhay po ng mga apostol sa Book of Acts. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin is yung conversion. Nice, tagal. Ano yan? Ayan, the conversion of Samaritans. When the gospel spread, the church grows. Makikita po natin yan sa Acts chapter 8 verse 4 to 25. So pwede nyo pong i-open yung Bible ninyo sa Book of Acts para sabayan po natin yung pangyayari doon sa kwento. Kung magkakaroon po tayo ng review after the resurrection at ascension of Jesus Christ, bumaba po ang banal na spirito. And during the time of Pentecost, last time, nung topic natin, meron pong 3,000 souls na na-convert after first sermon, kung naalala nyo po. Ayan. Then after the first sermon, nagkaroon po ng second sermon kung saan po 5,000 men naman po ang na-convert sa pamamagitan po ng pagpipreach ni Pedro at saka po ni Juan. Kung babalikan po natin, ano po yung message ni Pedro at ni Juan? Number 1, Jesus Christ death. Sinasabi po ni Juan at ni Pedro na ang kamatayan ni Jesucristo ay sakripisyo para po tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Na siya po ang nagbayad ng parusa para po tayo ay mapawalang sala sa atin pong mga kasalanan. Yan po yung nilalaman ng preaching ni Peter and ni Juan. Pangalawa po, yung resurrection, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo na nagpapakita na siya po ay merong kapangyarihan sa kamatayan. At tayong sumasampalataya sa Kanya ay merong pag-asa na mabuhay na muli. At ano po ba yung laman ng message ni Peter and ni John? Yung exaltation of Jesus Christ. Na after His resurrection, siya po ay umakyat ng langit, na nasa kanan ng trono ng Diyos at meron pong kapangyarihan at otoridad sa lahat po ng bagay. And lastly po, yung future return niya, yung Kanya pong muling pagbabalik. Siya po ay babalik upang hatulan ng mundo, tipunin ang mga tagasunod at para maganap ang itatatag niyang kaharian dito po sa lupa. Alam po natin yun po yung preaching ng mga apostol during that time. And we know, review lang po ito and we know yung mga tao, as expected, ano po yung response nila? Sila po ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tinanggap nila bilang kanilang Panginoon at Kristo. Hindi lamang po nila tinanggap, sila po ay nagsisi sa kanila pong mga kasalanan. At bilang pagsunod, sila po ay nagpabautismo for the remissions of their sins, para po sa kanilang kapatawaran. Pero alam niyo po, na itong pangyayari nito ay hindi po naging madali para po sa mga apostol. Kasi po, during that time, habang lumalago ang iglesia at marami ang nako-convert sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, nagkaroon po ng persecution o pag-uusig during that time. Nandyan po na si Pedro at Juan, pinipigilan silang ibahagi ang tungkol kay Kristo. Maging yung iba sa mga apostol, sila po ay pinapalo, binubugbog. And nakita din po natin sa Book of Acts na si Stephen po yung first Christian martyr kung saan siya po ay namatay sa pamamagitan po ng pagbabato. At dahil po sa sitwasyon na yun, nagkalat po ang mga Kristiyano during that time. Dahil po sa persecution na kanila pong nararanasan o pag-uusig, nagkalat-kalat sa ibang lugar ang mga Kristiyano. But here is the fact. Ito po yung katotohanan. Habang sila po ay nagkalat-kalat, or when believers were scattered, the gospel was scattered too. Amen po. Sa kanila mo pong pag-hiwa-hiwalay,
hindi po nahinto ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. The more na sila po ay nagkalat-kalat, mas lalo pong lumaganap ang salita ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, etong mga Kristiyano during that time, hindi sila mga mahihinang Kristiyano. Hindi sila yung tipo na kapag inuusig, nagkakaroon ng paghihirap o kahirapan, pagdurusa, hindi po sila ayaw ko na, tigil ko na, inuusig ako. But these Christians, the more mo silang pinipigilan, mas lalo po silang nagiging maalap sa kanila pong pananampalataya. At ngayon po, pag-uusapan po natin yung isang apostol na nagngangalan pong si Philip, na ang ibang tawag po sa kanya ay si Philip the Evangelist. Titingnan po natin yung ministry niya sa Samaria. Alam niyo po, itong si Philip na isa sa mga alagad, nagpunta siya sa Samaria para mangaral ng salita ng Diyos. Ang Samaria po, o ang lugar ng mga Samaritan, hindi po pure Hudyo yung mga nandun. Yung first and second preaching po, ang audience po doon, or usually ng mga tao, ay mga Hudyo. But this time, lumabas si Philip sa loob ng lugar ng mga Hudyo, which is the Samaria po, o doon po sa mga Samaritans. And through Philip, nagkaroon po ng pagkakataon na lumaganap ang salita ng Panginoon sa hindi po mga Hudyo, sa mga Samaritano, o maituturing po na mga Hentil. So, Philip ministry in Samaria in Acts 8:4-13. Number 1, Philip preached Christ. Anong ginawa ni Philip in his ministry in Samaria? Una niyang ginawa, he preached Christ. Ipinangaral niya ang Panginoong Hesukristo. In verse 5, sabi, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. And we know it is the same message that Peter, Paul was preaching doon sa Jerusalem. And it is not about self-motivation, self-help, but it is Christ-centered message. Amen po. Amen. So, Philip preached Christ and not to brag yung mga naunang kababalaghan, naunang himala nung nagawa ng mga apostol. But purely, it's about Christ. Amen po. Amen. Since Philip preached about Christ, ano po yung respond ng mga tao o ng mga Samaritans? Sabi po doon, kung mababasa po natin, they paid attention kay Philip. Nakinig sila doon sa sinasabi ni Philip. At nakita ng mga Samaritans yung miracles na isinagawa ni Philip, which is yung pagpapalayas ng masamang espiritu at pagpapagaling sa mga paralitiko o sa mga pilay. And dahil po doon, maraming Samaritano, babae at lalaki, ang naniwala, they believe and were baptized. Sila po ay naniwala at sila po ay nagpa-bautismo. And kung mababasa po natin sa story, isa po doon na naniwala ay si Simon. Si Simon po, kung babasahin po natin, he is a sorcerer. Siya po ay gumagawa ng mga magic at ginagamit niya po ito to amaze yung people, to amaze yung mga tao sa Samaria. Or sa another word po, siya po ay isang mangkukulam. Kasama po siya doon sa mga naniwala. And itong Simon na to, itong Simon na ito, tinatawag niya yung sarili niya na meron siyang kapangyarihan ng Diyos. Tinatawag siyang dakila dahil sa mga magic na ginagawa niya na hindi naman galing sa Panginoon. And to think na kahit itong taong ito na isang mandaraya, isang manlilinlang, naniwala doon sa ipinangaral ni Philip.
Diba? And this Simon, nagpatuloy siya kasama ni Philip and marami siyang na-witness na himala during that time. And here is the point. When Christ is preached clearly, people respond in faith, in obedience. Katulad po ng people in Samaria o ng mga Samaritano. Nung naipahayag, napakinggan nila yung good news about the Lord Jesus Christ. Sila po ay nag-respond ng merong pananampalataya at meron pong pagsunod or obedience. And alam po natin in the Bible, faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, we cannot say that we believe them tapos hindi naman po tayo sumusunod. Lagi pong magkakambal yung dalawa na yun. And isang katotohanan, obedience is part of a true conversion. Amen po. Kung talagang tayo ay na-convert, tayo po ay sumusunod. Amen po. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Baka nabibilisan kayo sa akin. And hindi lamang po yung mga men and women in Samaria ang nag-respond doon sa gospel. Sabi ko nga po kanina, maging si Simon na mangkukulam na gumagamit ng mahika, may reputasyong kasinungalingan at panlilinlang, di ba? Inalaw ng Panginoon na makarinig ng gospel at siya ay maniwala sa tunay na Diyos. Ano pong tinuturo sa atin? Kung familiar po kayo sa kasabihan na too far gone or walang taong too far gone para maligtas. Or sa Tagalog po, walang sino man ang huli na para maligtas. O walang taong masama, walang taong sobrang sama para hindi maligtas. Ewan ko ba kung naiintindihan niyo ako, pero pinapakita po dito na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po limitado sa mga taong mababait. Ewan ko kung masasabi natin mabait. Or yung mga taong okay lang. Yung mga taong nasa middle lang. In other term, wala pong sobrang sama. Sobrang makasalanan. Though lahat naman tayo makasalanan na kayang iligtas ng Panginoon. Amen po. Madalas po kasi tayong mga tao, we always put labels sa tao. Wala nang pag-asa yan. Sobrang sama na yan. Kahit anong sabihin ko dyan, hindi na yan magbabago. So, usually, ganun yung attitude natin. But, when I believe na kapag ang salita ng Diyos ay naipahayag, meron po itong kapangyarihan na baguhin ang tao. Kagaya po sa buhay ni Simon. Amen po. Hindi po limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung iisipin po natin, tayo nga na makasalanan, masama ugali, madamot, makasarili, inabot ng Panginoon yung iba pa kaya. Amen po. So we cannot say na wala siyang pag-asa, di na magbabago. Tingnan natin yung sarili natin. Tayo nga kayang baguhin ng Panginoon. At walang taong hindi po kayang baguhin ng Lord. Amen po. Amen. Next po, after Philip preached about Christ and nag-respond yung mga tao, pumunta po si Pedro at si Juan. When they heard about it, na maraming taga-Samaria ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo at na-convert, this Peter and Paul na galing ng Jerusalem, kung saan yung main church nila, kung nandoon, pumunta po sila ng Samaria upang ipanalangin yung mga taong ito at tanggapin ang banal na spirito. Sabi po doon, when they laid hands on believers, ayan po yung mga ginawa nila. The apostles, Peter and John, came to Samaria. Pumunta po sila ng Samaria. And they laid hands on believer. Nilay hands daw po nila for them to receive the Holy Spirit during that time. And hindi po sinabi ng Bible what happened next. Pero there's a clear indication na na-receive nila yung Holy Spirit
Kung babasahin po natin yung Book of Acts, yung manifestation ng Holy Spirit is yung mga tao nakakapag-speak in tongues, nakakapagpahayag, nakakapag-prophesy. So, di naman po siya in-elaborate dito, pero based doon sa mga susunod na verses, makikita natin na merong visible manifestation yung pag-receive nila ng banal na Espiritu. Sabi po dito, maybe these people nagkaroon ng spiritual empowerment, nagkaroon sila ng kakayang magpahayag o nagkaroon po ng himala during that time. Basta may nangyari, may manifestation during that time para itong si Simon mamangha at nais niyang bilhin yung kakayahan ni Peter and John na i-share or i-impart yung banal na spirito. Kung babasahin po natin sa verse 19, dahil nakita ni Simon yung pangyayari na yon, sabi niya kay Peter and John, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sabi niya, inabutan niya ng pilak o ng pera si Pedro at si Juan dahil gusto niya yung that kind of power na meron po si Pedro at saka si Juan. Ano pong makikita natin dito sa buhay ni Simon? Si Simon gusto niya bilhin yung ability na yon, yung spiritual ability na yon ng mga apostol. Alam niyo po, minsan para tayong si Simon, akala natin mabibili natin ang kapangyarihan ng Diyos kapag gusto natin ng blessings, miracles, spiritual gift para sa sarili nating kapakanan at hindi para sa Diyos. How? Naglilingkod tayo for our self-gain, for our self-reputation, para mapapurihan natin, para mabigyan tayo ng papuri na nabumula sa tao o magkaroon tayo ng reward. Some people, nagbibigay sila ng malaking tithes to gain authority sa simbahan. And sometimes, gusto natin ng shortcut or instant milagro imbes na pagbutihin natin yung relationship natin sa Panginoon. Alam niyo po, ang tunay na kapangyarihan mula sa Diyos, ito po ay regalo. At hindi po natin ito pwedeng madaliin, pwedeng bilhin, or hindi natin po ito pwedeng gamitin para po sa ating sariling kapurihan, para po sa ating pangsariling interest. And sa gantong attitude ni Simon, nakita ni Peter yung maling ginawa niya o yung laman ng puso ni Simon. Kaya Peter rebukes him. Sinaway siya ni Pedro. Sabi ni Pedro sa verse 20, naway mapapahama ka kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin. Dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. And after that, Simon asked prayer kay Pedro. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinmang sa mga sinabi ninyo. Ano po yung makikita natin sa verse na ito? Alam natin na sa mga unang episode, this Simon believed and nagpabaptize. Tama po. And here's the catch po. Alam niyo po, even after conversion, believers can still fall into sin. But restoration is through repentance and prayer, not rebaptism. Alam niyo po, sometimes, para lang din tayong si Simon. After we accept the Lord Jesus Christ, we fall into sin. Nahuhulog tayo sa kasalanan. Hindi po nagpapatuloy, hindi po lumalakad, but nahuhulog sa kasalanan. Magkaiba po yun.
yung nahulog sa kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan. Ang pagiging Kristiyano po, hindi po ito overnight ng ating pagbabago ng puso at isip. Hindi po yun nagsimbahan now, then after nito, pagising mo, wala ka ng nagagawang kasalanan or isa ka na talagang bagong nilalang. Ang pagiging born again po is a process. Amen po. Nananampalataya tayo, sumusunod tayo, at lumalago tayo sa Panginoon. And as we continue, patuloy tayong hinuhubog, nililinis, binabago, pinapadbanal ng Panginoon upang maging katulad niya. Alam niyo po, dun sa kwento ni Simon, dinidil sa kanya ng Panginoon na yung changes niya should not be outward lang. Hindi lang yung panlabas na paniniwala lang, labas na conversion, labas na pagtanggap lang sa Panginoon, but even his heart ay dinidil sa kanya ng Panginoon. Amen po. Amen. Yung inggit, yung kasalanan sa puso niya, gusto yung maalis ng Panginoon. Amen po. Dahil ayaw ng Panginoon ng panlabas lang, na pagbabago. Panlabas na conversion lang. Dapat within sa ating puso, tayo po ay magbago. Amen po. Kaya po napaka-importante na tayo bilang mga tumanggap sa Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy. Sabihin mo nga, nagpapatuloy. Hindi lamang po natatapos sa pakikinig, paniniwala, dapat meron pong pagsunod at pagpapatuloy. Ang panawagan po sa atin, magpalago tayo sa Panginoon or let us be matured in Christ. And we know that Christian life involves fellowship, mentorship, discipleship, di ba po? Kasi ito yung mga bagay na makakatulong sa atin na mag-grow, na mabago. I-take advantage po natin yun, yung ating daily prayer, daily devotion, daily quiet time na magpapatuloy at makakatulong sa ating paglago. And we know in the story, when we fall into sin, we can ask for repentance through prayer. Take note po, not rebaptism. Once lang po tayo dapat i-baptize. Hindi po tayo dapat i-bautismo tuwing nagkakasala. Diba? Meron po ba dito na 2 beses, 3 beses na ni-baptize? Maraming beses. Hindi po tama yun. Ha? 1 beses lamang po tayo ibabautismo. Dapat po, bago tayo magpabautismo, maunawaan natin ano yung significant and ano yung purpose. Bakit po natin ginagawa yun? Yung paulit-ulit na pagpapabautismo, it's an indication na hindi mo talaga naiintindihan or maybe hindi mo alam if you are truly converted sa iyong pananampalataya. Amen po. Amen. So, Christians can fall quickly sa kasalanan, but they can also be restored. Salamat po sa kahabagan ng Panginoon sa buhay natin. And lastly po, what conversion of Samaritan teaches us? Ano po yung itinuturo sa atin ng kwento na to o ng mga pangyayaring ito? Number 1, God can reach anyone. Amen po. Kayang abutin ng Panginoon ang sino man. Kahit gaano siya makasalanan, kahit siya pa ay sobrang bata, sobrang matanda, pauwi na sa Panginoon, God can still reach that person. Kahit sobrang sukdulan, madilim ang kanyang history, nakulong siya for how many years, God can still reach that person. Stop labeling people as hopeless. Diba? Huwag tayong mag-label sa ibang tao na sila po ay walang pag-asa. Kung tayo po ay mga Kristiyano, let us pray for our friends,
families, co-workers na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Alam po natin yon na walang imposible sa Panginoon at meron pong kapangyarihan ang salita ng Diyos na magbago ng tao. And of course, since God can reach anyone, tinuturo din sa atin that let us be like Philip. Meron siyang he shared the gospel boldly kahit na sa mga Samaritans. Amen po. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Ayan. So, one po, God can reach anyone. Pangalawa po, faith requires obedience. Ang pananampalataya po ay kailangan ng pagsunod. Hearing is not enough. Ang pakikinig po, ang pagdalo po ay hindi po sapat para mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Kailangan may obedience. Sabihin po nga natin, obedience. Now, let us evaluate our personal walk sa ating buhay. Ako ba'y nakikinig lang? At hindi ko naman isinasagawa yung kanyang salita? Active hearer ba ako? Or active doer din? Sabi po ng salita ng Diyos, ang taong nakikinig, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya niya lamang po ang kanyang sarili. And I pray lahat tayo hindi natin dinadaya ang ating sarili. Amen po. Kasi hindi po natin maluloko ang Diyos. God knows our hearts. Diba? Number 3, tandaan po natin that spiritual growth is a process. Diba po? Being born again is not an instant perfection. Hindi po yung in just one click, hindi ka na nagkakasala. But it's a journey of transformation. Amen po. Alam niyo po, every day, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Every day, binabago tayo ng Panginoon. And let us keep growing. Mag-effort tayo na tayo ay lumago talaga sa ating pananampalataya. Diba po? So, sabi ko nga po kanina, let's take advantage yung mga ginagawa ng church for us to grow. And tayo rin po, as individual Christian, magkaroon tayo ng discipline and desire na talagang tayo ay lalago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kasama po yan, the more na nagkakaroon tayo ng knowledge about Christ, mas lalong nababago kung sino po tayo. Mas lalong nababago yung buhay natin. And sabi po dito, since spiritual growth is a process, don't be discouraged kapag tayo po ay nag-fail. Huwag tayong ma-discourage or huwag tayong sumuko. If there were moments na tayo po ay naging failures or don't be discouraged kapag tayo po ay dadadapa. Kasi alam po natin na patuloy tayong sinishape and nire-refine ng ating po Diyos. Amen. Number 4 po, avoid selfish motives in spiritual things. Iwasan po natin yung pangmakasariling nais, motibo regarding po sa mga spiritual ng bagay. Practical po, let us examine our motives in serving God or giving sa ating Panginoon. Am I doing that for God's glory? Or ginagawa ko po ito to earn people's validation? Magkaiba po yung bagay na yun. And dapat we always seek na i-please ang Panginoon at hindi po yung ating sarili. Sabi po, seek to serve others and not to elevate yourself. Number 5 po, repentance restores us. Kapag tayo po ay nagsisisi, nagko-confess, inaamin yung ating kasalanan, tayo po ay nire-restore ng Panginoon. Confess your sin honestly to God and ask for His forgiveness. Don't lose heart when you fail. Restoration is always possible.
Sa panahon po natin, wala pong huli na, hindi pa po huli ang lahat para sa atin. Diba po? Kung nakakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon, we have 1 John 1:9 na pangako ng Panginoon. Amen po. But as a Christian, hindi po natin yun, hindi po natin yun tinitake advantage or inaabuso. Sabi ko nga po kanina, tayo po ay nahulog sa kasalanan pero hindi po tayo nagpapatuloy o lumalakad sa kasalanan. Number 6 po, lastly, spiritual empowerment comes from God. It is not something we can buy or manipulate. Let us pray for guidance and empowerment of the Holy Spirit sa atin pong ministry, sa atin pong buhay, di ba po? And allow God's Spirit to work in us. Hindi po yun sarili nating kakayahan o sarili nating ability. Ang banal na Espiritu lamang po ang siyang makakapagbigay sa atin nun at makakapag-empower sa atin nun. Amen po? What conversions of Samaritan teaches us, God can reach anyone. Faith requires obedience. Spiritual growth is a process. Avoid selfish motives in spiritual things. Repentance restores us. And lastly, spiritual empowerment comes from God. Alam niyo po, ang gospel po ay lumaganap sa gitna ng persecution o pag-uusig. At ang tunay na conversion ay higit pa po sa paniniwala. Ito po ay may halong pananampalataya, pagsunod, pagbautismo, paglago at patuloy na pagsisisi. At nakita po natin yung katotohanan na kayang abutin ng Diyos ang sinuman at ang kanyang kapangyarihan sa mga taong nagpapakumbaba para sa kanyang kaluwalhatian, para hindi pa ang sarili lamang. Ang mga Samaritano po ay mga kaaway ng mga Hudyo. Hate na hate po yan ng mga Hudyo. Sa mata ng mga Hudyo, ang mga Samaritans po ay mga makasalanan. Pero nakita po natin, hindi po naging imposible sa kanila na sila po ay maabot ng gospel. And I believe, hindi lang dahil sa himala na kanilang nasaksihan, kaya sila tumanggap, kaya sila naniwala sa Panginoon. Dahil yung salitang ipinahayag sa kanila mismo ay may kapangyarihan para sila ay tumimo at manumbalik sa Panginoong Diyos. And I believe it is the same word na ating pinagsasasaluhan every time na mayroong pagtitipon. At yung salita ng Panginoon po ay mayroong kapangyarihan na baguhin tayo at baguhin ang ibang tao. Kaya ganito na lamang po yung attitude ni Paul towards God's Word o towards Gospel. Sabi po ng Romans 1:6, hindi ko ay kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat o God sa biyaya po ng iyong salita. Tunay na naniniwala po kami Lord na ang iyong salita ay makapangyarihan, buhay Panginoon, and it can burst Lord sa amin pong mga laman, aming puso Panginoon. Salamat Panginoon sa biyaya mo Panginoon sa aming buhay na kami po ay makarinig o God, tumimo, manumbalik sa inyo Panginoon. We pray, Lord, like Philip, give us boldness, Lord, to preach Christ, Panginoon, sa mga tao, Panginoon. And help us, Panginoon, na talagang maisabuhay namin, Panginoon, ang buhay namin bilang mga Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga natutunan, Panginoon, and help us, Lord, na i-apply po ito sa aming mga buhay. Lord, patuloy po namin kinocommit sa inyo yung aming buhay, Lord, na patuloy mo po kaming gamitin, patuloy niyo po kaming baguhin, patuloy niyo pong ayusin, Panginoon, yung aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, na sa lahat ng ito sa inyo lamang po ang kapurihan. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. For our discussion po, ito po yung mga questions natin. Number 1, base sa inyong napakinggan, ano yung tunay na conversion?
At paano natin malalaman kung ang pagbabago ay panlabas at hindi panloob? Pangalawa, paano tayo makapagpapatuloy sa paglago bilang Kristiyano at hindi lang manatili sa simula ng pananampalataya? Yun lamang po. Punta po tayo sa kanyang grupo. And announcement po, prayer meeting every 7 p.m. Wednesday, Saturday, Bible studies 3 p.m., 9 a.m. Sundays Church Sunday, 10 a.m. Sunday service, and 4 p.m. po youth sir. God bless. Sunday church. Sunday church.